Eksaktong isang taon ang nakalipas nang matalo ang batang may alias na The Dreamer laban sa kapwa Pinoy na si Jemel Magramo, kung saan ay nakataya nga sa kanilang laban ang bakanting belt ng Oriental and Pacific Boxing Federation flyweight title. Ngayon nga mga bay ay umakyat na sa timbang ang ating kababayan sa super flyweight division at dito nga ay naimbitahan ang Pinoy na lumaban sa South Africa, kung saan ay makakalaban nga ng ating pambato ang isang South African champion at ang Aprikano nga na ito ay may alias na Mandown. Bago pa man tayo magpatuloy mga bay ay huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Sa isang kaganapang binuo sa South Africa noong October 23, 2022 ay 3 Pinoy ang lumaban at ang main event ay si JR Raquinel. Ang makakalaban nga ng Pinoy rito mga bay ay ang South African champion na si Landy Nagsik. At may malinis na kartada nga itong 9 wins with 4 knockouts at may isang draw. Habang ang Pinoy naman na si JR Raquinel ay may kartadang 12 wins with 9 knockouts na may 2 talo at 1 tabla. Umpisa na ng round 1 mga bay at dayo man ang Pinoy sa duelong ito ay walang kaba at pag-alinlangan ang kanyang mga galaw kahit na undefeated ang kanyang kaharap. Sa katunayan pa nga rito ay parang Afrikano ang kinakabahan sapagkat alam nitong sa 12 na panalo ng Pinoy ay 3 lang ang hindi nito na knockout. Down goes the South African, Nike, Landile Manda Ngeki. At 30 segundo pa nga lang na nakalipas sa oras ay napapahawak na itong South African fighter para pigilan si Raquinel sa kanyang pag-atake. Much significantly taller than his opponent. That's a good showing. The thing that we know Brian is that now here to fight. Here to fight. And there's Raquinel. Well, we saw now last fight we saw Filipino win. What is Ketan? This Raquinel, and he's a southpaw. He is delicate, and I'm looking at him. He looks dry, so he might not make that. Raquinel, it is for the vacant WB junior bantamweight over 12 rounds. They really look big, but it's amazing how big they got the come out of his shell now. To worry about now the rounds. He says, I don't care 12 rounds or not, I'm going to start very, very fast. And yeah, that round goes. Look at that nice left uppercut there from Raquinel, followed by right hand. Can you guys hear me properly? Because I can't hear myself. Look at that. Mabibigat ang pinapakawalang suntok ni Raquinel sa nagdaang round mga bay at ramdam nga agad ito ng undefeated na Aprikano. Sa katunayan mga bay, biglang nag-iba ang depensa ng kalaban at talagang dinedepensahan nito ng maigi ang kanyang kanang panga. Ito ay para masangga ang kaliwat kanang suntok ng ating pambato. But one thing I can tell you, Brian, this fight here is not going to be the last fight now, where it was a bit quiet now for the first 6 rounds. The Filipino Raquinel. So you got winning the first round. Definitely won the first round, Brian. And now Nike is trying to come back into the fight now, hoping to win a round number 2. He cannot afford to win the first 2 opening rounds in a row. Well, he even looks the part. Isang minuto ang nakalipas sa yugtong ito mga bay ay ating ngang masasaksihan ang napakalupit na kombinasyon ni Raquinel. Sa lakas nga ng suntok ay bumagsak ang kalaban na tuwid pa ang mga tuhod. Agarang namang nakabangon ang kalaban at nalampasan ang bilang ng referee. Sinubukan pa ng referee na gumawa ng eksena para salbahin ang Aprikano. Subalit, sa pagsugod ni Raquinel ay itinigil agad ng referee ang laban dahil hindi na sumusuntok at umiilag ang Aprikano.
Hindi naman naging kritikal ang kondisyon ng kalaban mga bay pagkatapos bumagsak, pero ramdam ko kung gaano ito nahilo. At ang pagkahilo nga na iyon ay dala-dala pa rin niya kahit siya ay nakaupo na sa kanyang corner. Gets knocked out by a right hand. Right, yes. And the orthodox fighter gets knocked out by left hand. By left Same hand. thing. Boom, left hand on the button, on the money. My Lights goodness. out. Bother shouting, it's all over. It was all over just from there. The punch could have been stopped right there. Panalo man si JR Raquinel sa labang ito mga bay, subalit hindi niya nauwi ang belt ng WBO Intercontinental sapagkat tumimbang nga siya ng 115 pounds samantalang si Landale Nagsik ay nasa 113 and 3/4 pounds. Sa pag-uwi ni Raquinel dito sa Pilipinas mga bay, ay nakaharap nga niya si Arnold Garde makalipas lang ang 4 na buwan. Isa lang itong tune-up fight kay Raquinel mga bay sa kanyang parating na laban sa buwan ng Hunyo 2023. Dito nga sana ay para hasain si Raquinel at makondisyon ang kanyang katawan na lumalaban sa mataas na dibisyon. Subalit sa round 1 pangalang mga bay ay 3 beses nang pinabagsak ni Raquinel si Arnold Garde. Sa pag-umpisa nga ng kanilang laban mga bay ay binubodega na ni Raquinel itong si Garde at ilang segundo pa nga lang nakalipas ay napaluhod na ito sa lona sa pamimilipit sa sakit. Muli pa man itong nakatayo mga bay sa bilang ng referee. Subalit ang masundan ng 2 suntok pa sa kanyang bodega ay muli nga itong bumagsak. Nakatayo pa man muli ito mga bay at sinubukan pang makipagpalitan ng suntok kay Raquinel, pero sadyang napakarami ng suntok ang pinapakawalan ng The Dreamer at puro pagsangga na nga lang ang nagagawa ni Garde. On March 25, I think they brought out the best from each other also. No? Wow, Raquinel unstoppable with that combination partner, all power by JR Raquinel. Sabi nga nila yung Raquinel matulis daw yung mga suntok nito according sa mga PMI coaches, talagang matulis at masakit. Dito nga mga bay, sa pangatlong pagbagsak ni Garde ay sumuko na ito sa laban. Ang bakbakan nga na ito mga bay ay naganap noong February 2023 at 4 na buwan nga lang ang nakalipas. Noong June 2023 ay dumayo ang ating pambato sa bansang Pakistan. Doon nga mga bay ay nakaharap niya ang isang Indonesian fighter na si Monsako Yor at may kartada nga itong 6 wins with 4 knockouts na may 7 talo at 1 tabla. Mabilis nga ring natapos ang labang ito mga bay at sa loob nga lang ng 70 segundos ay pinabagsak ni Raquinel ang Indonesian fighter. At sa isang kaliwang bulusok na suntok sa bodega sa Indonesian mga bay ay napaluhod ito sa sakit. Nagawa pa ng Indonesia na makatayo at bumalik sa laban. Subalit markado na ang bodega nga nito at nang masundan ng sundot ni Raquinel ay napadapa na nga ito sa pamimilipit sa sakit. Dito nga mga bay ay hindi na magawang makatayo ni Monsako Yor. Sa huling laban ni JR Raquinel ngayong taon mga bay, noong May 30, 2024 ay dumayo nga ito sa bansang Thailand kung saan ay nakalaban nga niya roon si Comrade Nantapek at second round technical knockout nga rin ang nakuhang panalo ni JR Raquinel. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman yung reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.